Sadyang nakakaawa ang senaryong ito ng paglilibing at dito ay naiengkwentro ng Panginoon sa may bulwagan ng bayan. Ang libing na ito, maraming nakikipaglibing at marami din naman si Jesus na kasamang mga tao at ang mga alagad. Alam nating lahat na si Jesus ay gumagawa ng himala kapag nakakakita siya ng matinding pananampalataya. Di naman nakilala ni Jesus ang balong ito. No, ang pamilya nito o itong lalaking namatay na anak niya, wala siyang kinalaman o alam sa pamilyang ito. Nasaan kaya ang pananampalataya dito na nag-udyok kay Jesus na buhayin ang isang patay, sapagkat parang ito yung katakataka talaga, yung pagpapagaling ng may sakit, parang natural ito natin palaging nakikita. Pero ang bumuhay ng isang patay na ililibing na, ito talaga ay suklulan ng pagka-Diyos ng Diyos, dahil maging ang patay ay binubuhay. Kung tutusin, bago mangyari ang senaryong ito, ang libing na ito, yung mga nakikipaglibing ay nakasaksi na ng himala ni Jesus doon sa anak ng senturyon. Ibig sabihin, sila'y nakikiramay sa balong itong namatyan. Taglay na nila ang pananampalataya at sila kayo ay nakikidalamhati sa balong ito. Ganon din ang mga kasama ni Jesus na mga tao. Marami sila. Kumbaga, may pinaghuhugutan si Jesus ng pananampalataya. Itong mga taong nasa paligid niya, sila yung nagsisilbing intercessors sa pananampalataya at nagbibigay ng pag-asa sa balong ito, sapagkat sobra-sobra ang diskriminasyon sa isang balo sa panahon ni Jesus. Siguradong pupulutin siya sa lansangan upang magpalimos balang araw, dahil wala naman siyang aasahang anak na magtataguyod. Siya ay magbubuhay para sa kanyang sarili at hindi naman siya tinatanggap sa trabaho. Kaya parang walang kapag-apag-asa at maghihirap lamang ang balong ito. Kung kaya sa matinding habag ng Diyos ni Jesus at sa matindi ring pananampalataya ng mga tao, nagsanib ang kung anong meron ng Diyos, yung kanyang compassion at yung pananampalataya ng tao upang mag-udyok kay Jesus na buhayin ang batang ito o binata na siyang magtataguyod sa kanyang ina. At ito mga kapatid ay napakahalaga, dahil kung maraming tao ang nananampalataya at tayo'y umaasa, nagtitiwala, ipinapadama natin ang ating pagdadalamhati, pakikiramay sa mga taong nangangailangan o mga taong nasa kalagayang alangan. Dito kumikilos ang milagro ng Diyos sa buhay natin. Nagsisilbi tayong mga intercessors at hindi ito namimili ng mga bagay-bagay na gagawin ng Diyos. Basta nakita niya ito, siguradong ang Diyos ay magtataguyod, maipadarama niya ang kanyang biyaya sa mga taong nananampalataya. Kaya mahalaga ang ating pananampalataya kapag pinagsasama-sama ang ating mga pakikiramay. Ito ay nakagagawa ng mga milagro, dahil ang milagro ng Diyos palagi ay may kinalaman din sa kung anong meron
ang nasa sa puso ng bawat tao. Mahalaga lamang ay bukas tayo sa pakikiramay at pakikiisa sa mga taong nangangailangan, patay man o buhay, o ano man ang kanilang katayuan, upang ang Diyos ay igalaw niya ang kanyang kamay upang ipadama sa atin ang kanyang kabutihan dahil nakita niya na kumbaga worth ang gagawin niyang himala on our behalf. Kaya magpasalamat tayo sa mga taong ito at sa mga tao rin sa ating parokya na nananatiling matapat sa Diyos sapagkat sa pamamagitan nila nangyari ang mga mumunting himala na nagaganap sa ating parokya. Kuminsan, di naman natin masyadong nadarama, nakikita, pero may pinapangyari ang Diyos na maliliit na bagay dahil may mga taong totoong naniniwala sa Kanya.